Nanay, wala po kayo sa listahan. Pinigilan ako ng anak ko sa pasukan ng kasal ng apo ko, sa harap ng 200 tao. Ako po si Lola Maria, 72 anyos na, biyuda. Pero nakalimutan nila ang isang maliit na detalye. Ako ang nagbayad ng buong handaan. Gumugol ako ng buong umaga sa pag-aayos. Alam nyo naman kung paano yan. Kasal ng apo. Ang unang apo ay isang pangyayaring hinintay ng buong buhay. Sobrang saya ko na narito ka. Kung nakikinig ka sa kwentong ito, mag-like ka, mag-subscribe sa channel, at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig. Gusto kong malaman kung hanggang saan umabot ang mga kwento natin ng mga lola. Si Clara ko, parang kahapon lang nang palitan ko ng diaper ang batang yan. Tinuruan ko siyang magluto ng arroz con leche na sobrang gusto ng yumaong asawa kong si Jose, at ngayon ikakasal na siya. Ang puso ng lola ay hindi makapigil sa pagmamalaki. Pinili ko ang pinakamagandang damit ko. Isang rosas na seda na iningatan ko para sa espesyal na okasyon. Isinuot ko ang kwintas na pelas na mana ko sa nanay ko, at ang pabangong Pranses na ginagamit ko lang sa mga pistang relihiyoso. Pakiramdam ko ay maganda ako. Dignifikado. Gusto kong tingnan ako ni Clara at makita ang isang masayang lola, isang matriarka. Hindi ko alam na ang papel na ibinigay sa akin ng anak kong si Pedro ay ang maging abala. Sa nakaraang mga buwan, umikot ang buhay ko sa kasalang yan. Dumating si Pedro at ang manugang kong si Ana sa bahay ko. Umupo sa sofa ko na balat ng baka. Uminom ng kape ko at sa pinakamatamis na mata sa mundo, ipinaliwanag nila ang mga hira. Nanay, alam nyo naman, mahirap ang mga bagay-bagay. Simula ni Pedro, at gusto naming bigyan si Clara ng kasal ng mga pangarap niya. Ako, tanga na ako, binuksan ko ang puso at ang pitaka. Magkano ang kasal ng pangarap ng apo ko? Tanong ko. At ipinakita nila sa akin ang mga budget para sa isang hasyenda sa labas ng Mexico City na parang palasyo. Isang bankwet na may lobster pa, at isang damit na kasing mahal ng maliit na kotse. At ako ang nagbayad ng lahat, bawas sentimo, higit sa 120,000 pesos. Lahat na transfer mula sa account ko. Ang account na iniwan sa akin ni Jose para maging tahimik ang pagtanda ko at para makatulong sa pamilya. Ako ang pumirma sa mga kontrata. Ako ang nakipagnegosyo sa mga supplier. Nasa pangalan ko ang bawat piraso ng pistang yan. Sumakay ako ng taxi at humuhum nga ako ng mahina. Ang driver, isang mabait na binata, binigyan pa ako ng papuri. Maganda po kayo, Donya. Siguradong pupunta sa magandang pista. Ngumiti ako at sinabi, pupunta ako sa pinakamasayang araw ng buhay ng apo ko. Nang makarating ako sa hasyenda na Recanto Dorado, ganoon ang pangalan nila para maging klase. Kahanga-hanga ang lugar. Mga arko ng puting bulaklak, maliliit na ilaw na nakasabit sa mga puno, malambot na klasikal na musika. Dumarating ang mga bisita, lahat naka-elegante, tumatawa. Mga 200 tao na kilala ko. Mga kaibigan ng pamilya, kapitbahay, malalayong kamag-anak. Lahat sila bumati sa akin mula malayo, itinataas ang kamay. Magandang gabi, Doña Maria. Ang ganda ng pista. Lumakad ako ng mayabang hanggang sa pangunahing pasukan. Nandoon si Pedro at Ana na sumesalubong sa mga bisita. Ang anak ko ay nakasweet na parang ginawa talaga para sa katawan niya. Ang manugang kong Ana, naka-birding esmeralda na damit na mas nagniningning kaysa Christmas tree. Pedro, anak. Salamat sa Diyos, sabi ko. Lumalapit para halikan siya. Hindi siya gumalaw. Tiningnan ako ni Pedro. Tiningnan ang paligid at sumara ang mukha niya. Hindi siya katulad ng batang pinasuso ko. Parang manager ng bangko na tinatanggihan ang loan ko. Si Ana sa tabi niya. Iniwas ang tingin at nagkunwaring inaayos ang bulaklak sa mesa. Nanay, sabi niya, at malamig ang boses na parang yelo. Ano po ang ginagawa niyo dito? Napatawa ako thinking na biro yan. Ano bang ginagawa ko? Dumating ako para makita ang kasal ng apo ko. Dumating ako sa pista. Ano pa ba? Noon niya kinuha ang folder ng receptionist. Pinasadahan ng daliri ang listahan ng 2 beses. Nang may seryosong mukha na nagbigay ng buhol sa tiyan ko. Parang bumaba ang volume ng musika. Ang 200 tao sa pila sa likod ko ay natahimik. Naramdaman ko ang lahat ng tingin sa akin. Nanay, wala po kayo sa listahan. Sabi niya ng malakas para marinig ng lahat. Nagyelo ang ngiti ko. Paano pong wala ako sa listahan? Pedro, anong biro to? Hindi biro, sabi niya nang walang pasensya. Wala ang pangalan niyo dito. Siguro may error sa invitation. Error sa invitation. Ang invitation na binayaran ko. Ang listahan na tinulungan ko pa si Ana na suriin para walang maiwang tiyahin mula sa probinsya.
Umakyat ang kahihiyan sa mukha ko na parang lagnat. Naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko. Tiningnan ko si Ana, na ngayon ay nakatingin sa akin ng may ngiti ng tagumpay, halos hindi halata. Tiningnan ko ang 200 tao na nanonood sa eksena. Nakita ko si Doña Matilde, kapitbahay ko ng 30 taon. Nakakamay sa bibig, nagugulat. Nakita ko ang pamangkin kong si Juan na nagkunwaring nakatingin sa cellphone. Walang nagsalita, walang nagdepensa sa akin. Pinalayas ako sa harap ng lahat. Tinuring na intruder, pulubi, pampublikong abala. Huminga ako ng malalim. Buong buhay na dignidad ay hindi mawawasak ng isang walang utang na loob na bata. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong umiyak o sumigaw. Inaayos ko ang kwintas ko ng perlas. Tumingin ako ng diretso sa malamig na mata ni Pedro. Sige, anak. Lumabas ang boses ko ng matatag. Sa sarili kong sorpresa. Hindi nanginginig. Kung error yan, humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala. Tumalikod ako at ginawa ang pinakamahabang lakad ng buhay ko. Dumaan ako sa pila ng 200 tao na nagbigay daan sa akin. Parang ako ay nakakahawang sakit. Walang humipo sa akin. Walang nag-alok ng braso. Lumakad ako ng nakaangat ang ulo. Dumaan sa ilalim ng mga arko ng bulaklak na binayaran ko. Nakikinig sa klasikal na musikang pinili ko. Lumalabas sa pistang ibinigay ko. Nandun pa ang taxi driver sa waiting area. Ano po ang nangyari, Donya? May nakalimutan po ba kayo? Tanong niya. Nakalimutan ko, sabi ko habang sumasakay sa kotse. Nakalimutan ko kung sino talaga ang anak ko. Ang biyahe pauwi ay tahimik. Sobrang galit sa pampublikong paghamak na hindi ako makaiyak. Ang moral na indignasyon ay sinasamid ako. Ginamit nila ako, kinuha ang pera ko, sinipsip ang kabutihan ko, at nang dumating ang oras ng pagdiriwang, itinapon ako na parang balat ng orange. Gusto nila ang pera ko, pero hindi ako. Nahihiya sila sa matanda. Nakarating ako sa bahay at ang katahimikan ng kondo ko ay nakakabingi. Ang rosas na damit ay parang katawa-tawang kostum. Tinanggal ko ito at itinapon sa sahig. Natayo ako roon sa sala. Nakatingin sa larawan ni Jose sa dingding. Hindi kailanman papayagan, yan ni Jose. Titingnan ni Jose si Pedro at sasabihin, hindi kita anak. Pero wala na si Jose, ako na lang. Maaari akong umupo at umiyak. Maaari akong tumawag sa mga kapatid ko at magreklamo. Maaari akong uminom ng sleeping pill at magkunwaring hindi nangyari ang gabing yon. Pero ang Maria na umuwi mula sa pistang yon ay hindi na ang dating Maria. Sinunog ng kahihiyan ang bobong lola at ginising si Maria Santos, ang babaeng namahala sa negosyo ng asawa ng 0 taon pagkatapos niyang magkasakit. Ang babaeng nagbalanse ng accounts, nakipagnegosyo sa suppliers at alam ang halaga ng bawat piso. Hindi ako umiyak. Pumunta ako sa maliit kong opisina, binuksan ang drawer ng files at kinuha ang makapal na folder na kulay cream. Sa cover ay nakasulat Kasal Clara, sa loob ay lahat. Ang kontratang pirmado sa Hacienda Recanto Dorado sa pangalan ko, mga resibo ng bankwet sa pangalan ko, mga invoice ng dekorasyon sa pangalan ko, mga proof ng bank transfer mula sa account ko sa bawat supplier. Kinuha ko ang telepono. Mga 8 ng gabi na, pero alam kong sasagutin niya. Attorney Ramon, magandang gabi. Si Maria Santos ito. May pausa sa kabilang linya. Doña Maria, ano pong sorpresa, congratulations. Ngayon ang malaking araw ng kasal ng apo nyo. Ngumiti ang labi ko sa ngiting walang kasiyahan. Ngiti na parang bakal. Attorney Ramon, ikaw ang abogado ko ng mahigit 30 taon. Dahil ikaw ang pinakamahusay at kailangan ko na bukas umaga ay maging pinakamahusay ka. May 5 minuto para sa iyo, Doña Maria. May buong gabi ako. Ano ang nangyari? Nangyari na inanyayahan akong umalis sa pistang binayaran ko. Nangyari na ang anak ko at manugang ko ay nagkamali ng kalkulasyon. Akala nila makukuha nila ang pera ko at ituring akong basura. At kailangan ko ang tulong mo para itama ang error na yan. Umupo ako sa leather chair ko. Bukas ang folder sa harap ko. Nandun pa ang sakit sa dibdib. Nandun pa ang kahihiyan. Pero may bago na. May plano na. Akala ni Pedro na inalis niya ako sa pista. Hindi niya alam na kakasara ko lang ng pinto sa komportableng buhay na kilala niya. Bukas, hindi siya makakatanggap ng maliit na sulat ng paumanhin. Makakatanggap siya ng notifikasyon. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paano makakatulog? Pagkatapos palayasin sa kasal ng sariling apo na parang asong kalye, natulala ako sa sofa sa sala. Ang rosas na damit ay nakahiga pa sa sahig. Monumento sa kahihiyan ko. Bawat oras, ang kakko-clock na bigay sa akin ni Jose ay parang sumisigaw sa mukha ko. Mali, mali, mali. Sumikat ang araw,
pero madilim pa rin ang bahay para sa akin. Hindi ako nagluto ng kape. Ang amoy ng lumang kape na palaging aliw ko. Ngayong araw ay mapait sa panlasa ko. Ang sakit sa dibdib ay hindi na matulis na saksak ng nakaraang gabi. Matamlay na sakit, mabigat. Pagluluksa. Nagluluksa ako sa anak na akala ko meron ako. Eksaktong 9 ng umaga, tumunog ang doorbell. Ang attorney Ramon ay hindi lang abogado ko ng 30 taon. Siya rin ang ninong sa binyag ni Pedro. Nakita niyang lumaki ang anak ko. Maria, sabi niya pagbukas ko ng pinto. Hindi siya nagsabi ng magandang umaga. Tiningnan niya ang mukha ko. Ang mga mata kong lumubog at ang ekspresyon ng pag-aalala ay naging galit na makatarungan. Diyos ko, umupo ka. Maria, umupo ka. Hindi ako upo, Ramon. Okay lang ako. Nasa mesa ang folder. Tinanggal niya ang jacket. Isang lalaking mga 75 anyos. Pero tuwid pa rin ang likod ng nagdaan sa buhay sa paglaban sa korte. Umupo siya sa dining table. Binuksan ang cream na folder at nagsimulang magbasa. Natayo ako nakatingin sa bintana. Maganda ang araw. Naglalaro ang mga anak ng kapitbahay sa pasyo. Ordinaryong linggo na dapat ay nag-aalmusal ako sa Luxury Hotel. Tumatawa kasama ang apo ko tungkol sa pista. Siguro nagreklamo sa sakit ng paa sa sobrang sayaw. Maria, tawag ng attorney Ramon, at inalis ako sa trance. Nakikita ko ang mga kontrata ng bankwet, resibo ng dekorasyon, rental ng hasyenda, lahat sa pangalan nyo. Binayaran ko lahat, Ramon, hanggang sa mga souvenir ng kasal sabi ko, nang hindi lumilingon at ang mga bayad. Lahat galing sa personal account ko, direct transfer. Tinapik niya ng daliri ang bank statements na kinlip ko. Wala silang maipipilit na regalo, yan sa legal na sentido. Ikaw ang kontratista ng lahat ng serbisyo. Technical na sa iyo ang pista. Ikaw ang hostess. Napatawa ako. Tuyo na tunog na naggasgas sa lalamunan ko. Hostess at iniwan sa pinto. Anong irony? Higit pa sa irony yan, Maria. Kababuyan yan. Tumahimik siya. Kilala niya si Pedro. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Iniisip niya ang batang nakita niyang mag-first communion. Ano ang gusto niyong gawin? Tanong niya. Maaari ba tayong mag-demand sa moral damages? Ang publikong kahihiyan sa 200 saksi. Tumalikod ako at tiningnan siya. Ramon, ano sa tingin mo ang gusto ko? Aumanhin, tsekwe ng bayad na galing sa pera ko pa rin. Noon ko nakuha ang punto, hindi ang punto ng kahihiyan, kundi ang punto ng kapangyarihan. Hindi nila ako nakikita bilang nanay o lola. Nakikita nila ako bilang bukal. Balon ng pera na hindi naubos. At ano ang ginagawa sa balon kapag hindi na kailangan? Tinatakpan. O sa kaso nila, pinipigilan akong pumasok sa pista para hindi masira ang litrato. Naalala ko ang mga taon ng pagiging underestimated. Mga taon na tinatrato akong matanda lang. Ay, nanay, hindi nyo naiintindihan ang real estate investment. Sabi sa akin ni Pedro na mag-suggest ako na huwag siyang bumili ng luxury car at sa halip ay mag-invest sa apartment para irenta. Donna Maria, masyadong komplikado yang cellphone para sa inyo. Sabi ni Ana sa maliit na boses ng awa nang magtanong ako sa banking app. Hindi nila alam na pag-alis ni Jose. Namahala ko ng trucking company ng 10 taon. Nakipagnegosyo sa drivers, nakipagdeal sa union, gumawa ng cash flow sheets na magpapayak kay Ana. Binenta ko ang kumpanya 5 taon na ang nakaraan sa malaking halaga. Malaking halaga na akala ni na Pedro at Ana ay pensyon lang. Wala silang ideya sa laki. Akala nila ang 100,000 ko para sa kasal ni Clara ay malaking sakripisyo. Para sa akin ay barya lang. Barya na ibinigay ko ng may pagmamahal at isinuka nila sa mukha ko. Nakita ko ang sarili ko mula sa labas. Ang mabait na biyuda, Doña Maria, ang gumagawa ng mais con hielo bread, ang nagbabantay ng mga apo para makalabas ang mag-asawa, ang pumipirma ng tsekwe para makapag-aral abroad ang apo, ang nagbabayad ng credit card ng manugang this time only. Hindi ako tao para sa kanila, function lang ako. Ramon, sabi ko. At iba na ang boses ko. Nawala ang maliit na nanginginig ng iyak. Boses na ni Maria Santos, Direktor ng Transportes Santos at anak. Ganoon ang pangalan ng kumpanya ni Jose. Kahit bata pa si Pedro noon. Itago mo ang folder ng kasal. Proof yan ng damages, pero hindi yan ang sandata. Tiningnan ako ni Ramon ng nalilito. Maria, hindi ko maintindihan. Nasaan sina Pedro at Ana ngayon? Tanong ko. Ngayon ay linggo. Kahapon ang kasal. Siguro papunta na sila sa honeymoon sa Paris. Narinig ko kay Clara, sabi niya. Perfect. Magkakaroon sila ng 15 araw ng kaligayahan. Kailangan nilang ingatan ang alaala yan. Pumunta ako sa kabilang opisina.
Hindi ang para sa house receipts. Pumunta ako sa opisina ni Jose na palagi kong pinipindot. Binuksan ko ang safe, kinuha ang isa pang folder, asul na folder. Bumalik ako sa sala, inilagay ang asul na folder sa harap ni Ramon. At ano to? Tanong niya. Ito sabi ko ang muling natuklasang kapangyarihan. Binuksan niya ito. 2 deed of sale. Ang kondo kung saan nakatira sina Pedro at Ana. Sa Colonia del Valle. 3 kwarto. Master bedroom na may sariling banyo. Malawak na balcony. Binuksan ni Ramon ang mata. Sa pangalan niyo po, Maria. Siyempre, binili ko yan bilang investment. Dumating si Pedro sa kwento na mahal ang renta. Gusto ni Ana na mas magandang lugar para palakihin ang mga anak. Sabi ko pwede silang tumira roon ng libre. Verbal agreement lang. Walang pirmadong papel, walang rental contract. Nakatira sila roon ng 8 taon ng libre. Hindi sila nagbayad kahit piso ng maintenance fee. Ako ang nagbabayad. Hindi sila nagbayad ng property tax. Ako ang nagbabayad. At ang isa pang deed. Tanong niya ang beach house sa Acapulco, kung saan sila nagbabakasyon tuwing long weekend, kung saan nagpo-post si Ana ng pictures sa social media na nagsasabing, ang aming paraiso. Nilunok ni Ramon ang laway at sa garahe. Ramon, pumunta ka sa parking ko. Magpatuloy. May imported car ako. Dark gray. Yan ang ginagamit ni Pedro. Ang company car daw niya sa mga kaibigan. Company ko yan. Binenta ko ang operations. Pero iningatan ko ang mga kotse. Nasa pangalan ko ang kotse. Nasa pangalan ko ang insurance. Ang registration. Ako ang nagbabayad. Isinara ni Atty. Ramon ang asul na folder. Sumandal siya sa upuan. Hindi na siya parang abogado. Parang general na nakatingin sa warm-up. Maria Santos, ano ang gusto niyong gawin ko? Inalis nila ako sa pista. Inalis nila ako sa listahan. Kaya gagawin ko rin sa kanila. Nagsimulang maglakad ako sa sala. Nawala ang headache. Nawala ang gutom. Naging jet fuel ang lungkot. Una, ang kondo sa Colonia del Valle. Gusto ko ng extrajudicial notice ng vacate pagdating nila sa airport mula Paris. Gusto ko may actuary na naghihintay sa building. Hindi, mas gusto ko nakapaskil sa pinto ng kondo na hindi sa kanila. 30 araw para lumabas. 30 araw. Maria, yan ang sinasabi ng batas, di ba? Tanong niya. Kung sa puso ko, bibigyan ko sila ng 30 minuto. Pero sumusunod ako sa batas, 30 araw. Pangalawa, ang beach house. Palitan ng mga lock. Bukas palang kumuha ng security company. Kung pilit pumasok ay trespassing. Pangatlo, ang kotse. Mas simple yan. Magpapadala ng certified letter na humihingi ng immediate return ng property. Kung hindi ibabalik sa 48 oras, mag-file ng misappropriation. Ang 4, tumigil ako, pumunta sa bag ko na nakahiga sa sofa, kinuha ang cellphone ko, binuksan ang banking API, yung mismong sinabi ni Ana na hindi ko daw alam gamitin. Pumunta sa schedule transfers. Nandun. Buwan ng allowance Pedro Santos 20,000 piso tuwing unang araw ng buwan. Tiningnan ko ang cancel button. Ramon sabi ko habang ipinakita ang screen. Tingnan mo to. Nakita niya at huminga ng malalim. 20,000 piso bawat buwan. Bulong niya. Tulong para sa anak. Ganoon nila sabihin. Hindi nagtatrabaho si Ana. Sabi niya influencer daw siya. Ini-influence ang mga kaibigan na bumili gamit ang pera ko at sweldo ni Pedro. Sa maliit na advertising company na binuksan niya. Halos hindi sapat para sa suite na ginamit niyang humamak sa akin. Pinindot ko ang cancel. Lumitaw ang red light. Schedule transfer canceled. Tapos na. Sabi ko pang-4. Tumahimik ang Atty. Ramon ng mahabang minuto. Tinitingnan niya ako sa paang hindi niya ginawa ng matagal. Hindi na may awa, tulad ng tingin sa biyuda, kundi may respeto. Paehong respeto na ibinigay niya kay Jose. Magkakagalit sila sa iyo. Maria, sabi niya ng mahina. Galit na sila sa akin, Ramon. Tinakpan lang nila ng mabuti dahil kailangan nila ang pera ko. Hindi nila ako kinamumuhian dahil masama ako. Kinamumuhian nila ako dahil matanda ako. Dahil naalala ko sa kanila na wala silang kwenta nang wala ako. Nandun na ang galit. Ang magbabago lang ay mamumuhian nila ako mula sa malayo at mahira. At si Clara, ang apo mo, yan ang masakit. Yan ang saksak na umikot. Si Clara, ang babi ko, kasabwat siya. O alam niya na ang lola na nagbayad ng damit niya ay wala sa listahan at walang ginawa. O naging useful idiot na manipulahin ng tatay at nanay. Pinili ni Clara, sabi ko. At unang beses nabasag ang boses ko. Nang makita niyang pinigilan ng tatay niya ang lola sa pinto at walang sinabi, pinili niya.
Pinili niya ang luho, pinili niya ang pista, pinili niya ang side nila. Ngayon kailangan niyang mabuhay sa side na pinili niya. Pero wala ang benepisyo ng lola. Huminga ako ng malalim. Gumugugol tayo ng buong buhay sa pagbibigay ng ugat sa mga anak. Ramon, naglilibing tayo sa lupa para lumakas sila. Pero kapag lumaki ang puno at masama lang ang bunga, kailangang tumigil sa pagdidilig. At minsan, Ramon, minsan kailangang putulin ang buong puno. Tumayo ang attorney Ramon, inilagay ang asul na folder sa briefcase niya. Kinuha ang jacket. Ay peprepare ko ang mga notifikasyon ngayon din, Maria. Magkakaroon ng actuary sa building pagbalik nila. Magkakaroon ng locksmith sa Acapulco bukas. Huminto siya sa pinto. At kayo, magiging okay kayo. Tiningnan ko ang larawan ni Jose sa dingding. Ngumingiti pa rin siya. Tulad ng dati, okay na ako, Ramon. Kahapon pakiramdam ko mali ako. Ngayon pakiramdam ko simula ako. Tumango siya at umalis. Isinara ko ang pinto. Tahimik ang bahay, pero hindi na ang tahimik ng talo. Tahimik bago ang laban, tahimik ng estratehiya. Ang anak ko at manugang ko ay lumilipad sa ibabaw ng Atlantic umiinom ng champagne. Tumatawa sa matandang baliw na niloko nila. Papunta sila sa City of Light. Hindi nila alam na pagbalik, lahat ng ilaw ng madaling buhay na kilala nila ay papatay na. Ang susunod na 15 araw ay ang pinakakakaiba sa buhay ko. Sina Pedro at Ana ay nasa Paris umiinom ng champagne at kumakain ng mahal na cheese. At ako sa Mexico City ay ginigiba ang buhay na binuo ko para sa kanila. Tahimik ang pagpapatupad, eksakto tulad ng plano ko. Napalitan ang bobong lola ni Maria Santos, estratehista. Pakiramdam ko general sa digmaan. Gumagalaw ang mga piyesa sa board na ako lang ang nakakakita. Unang araw, Lunes, tumawag ang attorney Ramon. Maria, nandun na ang locksmith sa Acapulco. Mapapalitan ang mga lock ng beach house bago magtanghalian. Perfect, sagot ko. Ipadala mo sa akin ang resibo at bagong susi sa trusted messenger. Habang inaasikaso niya ang beach, inasikaso ko ang bahay ko. Sa wakas kinuha ko ang rosas na damit na nakahiga pa sa sahig ng kwarto ko at hindi ko ito nilabhan. Pinunit ko ito. Pinunit ko gamit ang sarili kong kamay. Sa malamig na galit na hindi ko alam na meron ako. Ginupit ko sa mga piraso at inilagay sa basurahan. Pagkatapos naglinis ako. Pumunta ako sa guest room. Yung tinatawag nilang kwarto nila kapag natutuloy dito. Tinanggal ko ang mamahaling bedsheets na ipinilit ni Ana na bilhin ko. Ang embroidered towels. Tinanggal ko lahat, inilagay sa basurahan din. Bumalik ang guest room sa pagiging guest room lang. Dumaan ako sa sala at huminto sa harap ng main picture frame. Larawan ng huling Pasko. Ako, Pedro, Ana at Clara, lahat ngumingiti. Ang ngiti ni Ana ay pareho sa ibinigay niya sa akin bago ako palayasin ni Pedro sa pista. Kinuha ko ang frame, inalis ang picture at inilagay sa madilim na drawer. Sa halip ay inilagay ko ang picture ko at ni Jose noong binuksan namin ang trucking company. Pareho kaming bata pa, puno ng grasa, pero may ngiti ng mga nakaramdam na nasakop ang mundo. Tapos na. Diyos bulong ko. Maayos na ang bahay. Lumipas ang 1 linggo. Dumating ang unang araw ng buwan. Yan ang araw na pinakahihintay ko. Ang araw ng 20,000 piso allowance. Maagang gumising ako, nagluto ng kape, umupo sa sofa ko at tinitingnan ang oasan. Alam ko sa Paris, dahil sa time difference, hapon na roon. Isinara ko ang mata at inimagin ang eksena. Si Ana, may mga shopping bag sa pinakamahal na zone. Pumasok sa isa pang branded bag store. Ibinigay ang debit card. Ang salesladi na mataas ang ilong. Iswipe ang card 1, 2. Sorry po, ma'am. Declined. Inimagin ko si Ana na namumula. Paano decline? Subukan ulit. Mayaman ang asawa ko. Inimagin ko si Pedro sa corner cafe na sinusubukang magbayad ng croissants at decline din ang card niya. Inimagin ko ang tahimik na panik. Unang bitak sa perfect life nila. Hindi sila tumawag. Pero sa huli ng araw dumating ang text message sa lumang cellphone ko. Yung iniwan kong nakabukas para roon. Nanay, okay lang po ba? Hindi dumating ang pera. May nangyari po ba sa inyo? Galing kay Pedro. Napansin ko ang pag-aalala. Hindi, nanay, kumusta kayo pagkatapos ng pista? Ang pera ang hindi dumating. May nangyari. Tiningnan ko ang message. Gusto ng daliri ko na sumagot. Isulat lahat ng nasa lalamunan ko. Pero alam ng estratehistang Maria na mas makapangyarihan ang katahimikan sa stage na yon. Ang katahimikan ang sandata ko. Nasa Paris sila ng walang extra money. Nakatingin sa empty account at walang maintindihan. Ang confusion ang unang stage ng plano.
Hindi ako sumagot, binura ko lang ang message. Sa mga susunod na araw, nagpatuloy ang trabaho ng Attorney Ramon. Maria, sabi niya sa telepono, nerehistro na sa notary ang notice ng vacate ng kondo. Nakaschedule ang actuary sa araw ng dating nila, tulad ng hiningi nyo. Naipadala na ang certified letter para sa return ng sasakyan sa address sa Colonia del Valle. Pagdating nila, ibibigay ng porter. Pakiramdam ko magaan na. Muling natuklasan ko ang purpose. Gumugol ako ng taon bilang lola at walang masama roon. Pero nakalimutan kong maging Maria. Nagsimulang lumabas ako ng bahay. Pumunta ako sa beauty salon. Nagpagupit ako ng maikli at modernong style. Yung sinabi ni Ana na para lang sa mga dalaga. Pininturahan ko ng illuminated brown. Tinanggal ang mga gray hair na nagpapamatanda sa akin. Pumunta ako sa mall, pero hindi para bumili ng regalo para sa apo o damit pang bahay. Bumili ako ng bagong computer, pinakabago. Kumuha ako ng tutor na binata para magbigay ng private lessons. Gusto ko matutong gamitin lahat, sabi ko. Gusto ko matuto ng spreadsheets, investments, apps. Akala ni Ana, hindi ko alam buksan ang cellphone. Hindi niya alam na noong linggong yung ginamit ko ang banking API para i-transfer ang 70% ng assets ko sa investment fund na may lock na kahit papa hindi makakatouch. Ang natira, pera pang araw-araw, inilagay ko sa bagong account sa digital bank na ako lang ang may access. Ang lumang account na kilala ni Pedro, iniwan ko na may 1,000 piso lang kung sakali. Locked na. Sabado, isang araw bago sila dumating, ginawa ko ang hindi ko ginawa ng matagal. Nag-drive ako, kinuha ang susi ng sarili kong kotse. Matanda na ang model pero mahal ko. Nakapark sa likod, at nag-drive papuntang Acapulco. Nakarating ako sa beach house at ginamit ang bagong susi na ipinadala sa akin ng messenger ng Attorney Ramon. Tahimik ang bahay, amoy dagat at closed furniture. Pero wala na ang matamis at sobrang pabango ni Ana. Walang imported beer bottles ni Pedro sa ref. Bahay ko yan. Umupo ako sa teres na kaharap sa dagat na binayaran ko at umiyak. Pero hindi iyak ng lungkot, iyak ng ginhawa. Umiyak ako para sa Maria na nagpahintulot na gamitin. Umiyak ako para kay Jose, sa pagpayag na maging ganitong halimaw ng walang utang na loob ang anak niya. Pero tapos na, matanda ko, sabi ko nakatingin sa dagat. Tapos na ang kalokohan. Mula ngayon, ako ang magdedesisyon sa buhay ko at pera ko. Natulog ako sa beach house at umuwi Linggo, araw ng dating nila. Alam ko ang flight mula Paris ay darating sa Mexico City Airport mga 5 ng hapon. Nagbilang ako, immigration, bagahe, traffic. Makakarating sila sa kondo sa Colonia del Valle mga 8 ng gabi. Naghanda ako, naligo ako na may bath salts, nagsuot ng silk pajamas, nagluto ng chamomile tea, umupo sa favorite sofa ko na diretso ang view sa telepono. Hindi ako kinabahan, payapa ako. Mga 8:15 tumunog ang telepono. Number ni Pedro. Pinatunog ko ng 3 beses. Huminga ng malalim at sinagot, "Hello." Ang narinig ko sa kabilang linya ay hindi boses, sigaw, ungol ng sugatang hayo. "Nanay, ano ang ibig sabihin nito? Nabaliw ka ba? Pinapalayas mo kami." Inilayo ko ang receiver sa tenga ko. Narinig ko si Ana sumisigaw sa background. Nabaliw siya. Gusto niya kaming patayin sa inis. Tawagan ang pulis, Pedro. Naghintay ako hanggang bumaba ang volume. "Pedro, pakikalmahan mo ang boses. Hindi ako bingi. Ano ang pinagsasabi mo?" Tanong ko ng may pinaka-inosenteng tono na kaya ko. "Ano ang pinagsasabi ko?" Umunggol siya. May papel na nakadikit sa pinto ng kondo. Actuary. Order to vacate. 30 days. Anong biro yan, nanay? Yan sabi ko. Parang naalala lang ang maliit na detalye. Hindi biro, anak. Extrajudicial notice, yan. Seryoso yan. Seryoso. Pinapalayas mo sa kalye ang anak mo. Ang tanging anak mo. Hindi kita pinapalayas sa kalye, Pedro. Ibinabalik ko lang ang kondo ko. Ano ang gagawin ko roon ay problema ko. Saan ka titira ngayon ay problema mo. Sa kabilang linya, may katahimikan. Malamig na katahimikan. Hindi niya inasahan ang katatagan ko. Inasahan niyang umiyak ako, humingi ng tawad, sabihing error ng abogado. Dahil sa kasal yan, di ba? Nagbago ang boses niya. Nawala ang galit at naging negotiation tone na ginagamit niya kapag humihingi ng pera. "Nanay, Diyos ko," kinabahan si Ana. Hindi niya alam ayusin ang listahan. Error lang, kakilakilabot na error. Gusto naming tawagan ka mula Paris para humingi ng tawad. Pero error, pinutol ko siya. Ang error ay ang invitation na natanggap ko. O sa halip, binayaran ko at ginamit nyo
para hamakin ako sa harap ng 200 tao. Pero nanay, misunderstanding lang. Wala ka sa listahan. Listahan ng godparents, yon. Nagkamali ang receptionist. Hindi sabi ko. At puro yelo ang boses ko. Tiningnan mo ako sa mata at sinabing, Nanay, wala po kayo sa listahan. Siguro error sa invitation. Pinigilan mo ako, Pedro. Ikaw at ang asawa mo tinuring akong abala. At sa wakas naintindihan ko. Naintindihan mo ang ano nanay. Nasirain mo ang pamilya mo. Hindi, Pedro. Naintindihan ko na wala na akong pamilya. Ang meron ako ay anak at manugang na parang parasito. Sumisipsip ng pera ko. Nakatira sa kondo ko. Gumagamit ng beach house ko at may mukha pang harangin ako sa pinto ng pistang binayaran ko. Hindi totoo yan. Mahal ka namin. Sigaw ni Ana nang agawin ang telepono. Mahal niyo ang pera ko, Ana. Pero tapos na ang pera, sabi ko. Paano tapos? Bumalik si Pedro sa tawag sa total panic. Ang pera, ang allowance tuwing una. Ano ang nangyari? Nangyari na matanda na ako, Pedro. At ang matatanda gumagastos ng marami sa gamot. Alam mo ba? Tapos na ang pera, natuyo ang bukal, ang 20,000 piso bawat buwan tapos na. Ang imported car, na ibinigay sa iyo ng porter ang letter ng return. Kailangan ko ibalik. Ibebenta ko. Kailangan ko ng pera para mabuhay. Ibenta, pero kots ko yan. Ginagamit ko sa trabaho. Kots ko yan, Pedro. At kailangan mong magtrabaho ng mabuti ngayon dahil bukod roon may 30 araw kayo para lumabas sa kondo ko. Hindi mo magagawa yan. Anak mo ako. Ay dedemanda kita. Sasabihin kong sinil ka. Ipapasok kita sa home. Hihingi ako ng guardianship. Napatawa ako. Maikli at mapait na tawa. Subukan mo, Pedro, subukan. Mo akong idemanda. Pero kailangan mo ng magaling na abogado at mahalang abogado at tulad ng sinabi ko. Tapos na ang pera mo. Busi na si Attorney Ramon. Full-time na siya sa Senel na matanda dito. Naghintay ako hanggang huminga siya. Pedro, sabi ko sa pagtatapos ng usapan. Inalis niyo ako sa pista dahil error. Inaalisis ko kayo sa buhay ko dahil desisyon. May 30 araw kayo. Nagsimula ng tumakbo ang oras nang mabasa niyo ang notice. Magandang gabi, anak, at welcome sa honeymoon. Binaba ko. Ang katahimikan sa sala ko, ang pinakamagandang tunog sa mundo. Binaba ko. At sa unang beses sa maraming taon ang bahay ko na dating malaki at walang laman ay naging perfect size. Size ng kapayapaan ko. Ang katahimikan pagkatapos ay hindi ng kalungkutan, ng kontrol. Siyempre hindi tumagal ng 1-0 segundo ang telepono bago tumunog ulit. At ulit, sigurong nagpapasapasahan sina Pedro at Ana ng radial buton na parang buhay nila ang nakataya at talagang nakataya. Hindi ako sumagot, pumunta ako sa fixed phone. Yung sinabi ni Ana na museum piece at hinugot ang cable. Umupo ako sa sofa at sa unang beses mula sa gabi ng pista huminga ako ng malalim at hindi mabigat ang hangin ng tonelada. Ang kahihiyan, ang humilyasyon, lahat yan lumabas sa akin at napunta sa tamang lugar sa mga karapat-dapat. Natulog ako. Natulog ako ng 8 oras diretso. Mabigat na tulog, walang bangungot. Kinabukasan, ginising ako ng araw sa mukha. Una kong ginawa pumunta sa kusina at magluto ng kape. Yung malakas na kape na sinabi ni Jose na magpapagising kahit patay. Habang dumadaloy ang tubig sa kape, kinuha ko ang bagong cellphone ko na hindi alam ni Pedro na meron ako. Binuksan ko ang messages app. 37 unread messages. Lahat galing kina Pedro at Ana noong madaling araw. Binasa ko ang una. Nanay, Diyos ko, sumagot ka. Error lang. Mag-usap tayo. Binasa ko ang pangalawa. Halimaw ka na sinisira ang buhay ng anak mo. Sumama ang pakiramdam ni Ana. Kung may mangyari sa kanya, kasalanan mo. Binasa ko ang pangatlo. Maria. Si Pedro ito. Nag-isip ako ng mabuti. Magtrato tayo. Magkano ang gusto mo para itigil ang kabaliwang ito? Kalahati ng kondo akin. Sama na. Napatawa ako ng malakas. Mana. Buhay na buhay pa ako. Binura ko lahat ng messages nang hindi binabasa ang iba. Pumunta ako sa computer class ko. Habang natututo ako gumawa ng pivot tables sa Excel at natuklasan kong magaling ako roon. Ang unang act ng desperation nila nangyari sa Colonia del Valle. Si Pedro, pagkatapos ng sleepless night, nagdesisyong patunayan kung sino ang boss. Gumising siya, nagsuot ng mamahaling suit na binayaran ko, at bumaba sa parking para kunin ang imported car ko para pumunta sa office ng maliit niyang kumpanya. Hindi niya inasahan si Mang George ang porter. Magandang umaga, Lisensyado Pedro. Magandang umaga,
Doña Ana. Buti nakauwi na kayo, sabi ni Mang George, mabait tulad ng dati. Pero hindi inaalis ang kamay sa gete buton. Magandang umaga, Mang George. Buksan mo. Lete na ako, sabi ni Pedro habang pinipindot ang remote. Bumipangkots. Hindi ang gate. Mang George. Pinindot ko na. Nagmamadali ako. Lumabas si Mang George sa booth. Mukhang nahihiya. Paumanhin po, lisensyado. Pero may strict orders ako mula sa may-ari na si Donna Maria Santos. Nagyelo si Pedro. Orders tungkol saan? Sa kotse po, tinuro ang sasakyan. Hindi po pwedeng lumabas, yan sa parking. Nasa listahan ng ibabalik na property. Na-notify na ang insurance. At kung dadalhin nyo, sabi ni Donna Maria tawagan ang 711 at i-report na nakaw. Pasensya na po talaga, pero rules po. Ang may-ari ng kotse siya po. Nalaman ko ang eksena pagkatapos kay Doña Matilde. Kapitbahay ko sa kabilang building na nagpapalakad ng aso at nakakita ng lahat. Sabi niya sumigaw si Ana sa porter. Tinawag na utusan at pupet ng matanda. Si Pedro, pulang-pula na parang kamatis, kailangang buksan ang kotse. Alisin ang baby car seat na binayaran ko rin. Ihagis sa parking floor at lumabas ng lakad. Umiinit ang ulo habang naghahanap ng taxi. Yan ang unang concrete consequence. Ang publikong kahihiyan katulad ng sa akin. Pero sa kanya hindi sa hall na may 200 tao. Sa harap ng porters at sismosa na kapitbahay, ang dakilang businessman na hindi makalabas ng sariling kotse. Ang pangalawang consequence dumating sa oras ng tanghalian. Si Ana, desperado at gutom, sinusubukang mag-order ng food sa app. Card declined. Subok isa pa. Declined. Subok ang kay Pedro. Declined. Ang 20,000 piso na bumabagsak tuwing una ay hindi extra. Yan ang oxygen nila at isinara ko ang tank. Hindi nila ako matawagan dahil dinisconnect ko ang phone. Hindi nila magagamit ang pera dahil pinutol ko. Hindi nila magagamit ang codes dahil binlock ko. Kaya ginawa nila ang tanging magagawa. Dumating sila para hanapin ako. Pauwi ako mula sa class bitbit ang bagong computer ko sa magandang bag. Pagdating ko sa entrance ng building ko, nandun silang dalawa, parang kastaway. Si Ana, gusot ang buhok, tumatakbo ang makyup. Si Pedro naka-wrinkled suit at mukha ng galit na hindi ko pa nakita. Nanay, sigaw ni Pedro lumalapit sa akin. Huminto ako, papalapit na ang porter kong si Batista para mag-intervene. Pero pinakalmado ko siya. Pedro, Ana, anong unpleasant surprise? Sabi ko ng malamig, buksan ang pinto ng kondo. Mag-usap tayo sa loob, sabi niya habang sinusubukang hawakan ang braso ko. Umilag ako. Hindi ako makikipag-usap sa inyo at hindi kayo papasok sa bahay ko. Hindi mo magagawa yan. Anak mo ako. Dito ako nakatira. Hindi ka nakatira dito mula 0 taon na ang nakaraan, Pedro. Nakatira ka sa kondo ko. At sa alam ko, tumatakbo na ang 30 araw. Doña Maria. Simula ni Ana sa iyak-iyak na boses. Ang pek na boses. Pakiusap, sobrang cruel nyo. Nagkamali kami. Humingi kami ng tawad. Ang babae sa listahan. Nagkamali siya. Ana, pinutol ko siya. Mababa ang acting mo. Ikaw ang babae sa listahan at nakita mo akong pinigilan. Nakita mo ang asawa mo na hinamak ako at ngumiti ka. Yung ngiti ng tagumpay. Naalala ko ng mabuti. Akala mo nanalo ka, di ba? Na nakuha nyo ang kasal na 100,000 piso at sabay na natanggal ang uncomfortable na matanda sa parehong araw. Magandang negosyo. Namutla si Ana, natamem. Lumipat si Pedro sa threat. Magsisisi ka. Matanda ka na. Baliw ka. Ipapasok kita sa nursing home. Hihingi ako na ideklara kang incapacitated. Patutunayan kung sinil ka na gumagastos ng pera ng pamilya nang walang kontrol. Tiningnan ko siya. Ang anak ko, ang babi na pinasuso ko. Ang lalaking ngayon ay nagbabanta na alisin ang capacity ko para patuloy na manakaw sa akin. At nagsimulang tumawa ako nang malakas na natakot ang kawawang Batista. Senil, Pedro, ganoon ba ang tingin mo? Kinuha ko ang bagong cellphone ko mula sa bag. Tingnan mo. Ito ang banking API. Yung mismong sinabi ni Ana na komplikado para sa akin. Alam mo ba ang ginawa ko ngayong umaga? Bumili ako ng stocks. Stocks na malalaking kompany. Kaya ko yan. At ano ang alam mong gawin bukod sa gastusin ang pera ko? Nagpatuloy ako. Ang boses ni Maria Santos, may-ari ng Transportes Santos at anak, ang kumontrol. Gusto mong ideklara akong incapacitated. Subukan mo, pero kailangan mo ng proof. Alam mo ba ang ginawa ko noong nakaraang linggo, Pedro? Pumunta ako sa pinakamagaling na forensic psychiatrist sa bansa.
Binayaran ko ng 5,000 piso ang consultation. May 8-page opinion na nagsasabing perfectly lucid ako. Mas lucid kaysa kailanman. May kopya si Attorney Ramon. Anumang judge na makakita ng petition mo ay tatawanan ka at makikita na ingrato lang na anak na sinusubukang manakaw sa nanay niya. Ang mukha ni Pedro ay nagbago mula pula ng galit sa berde ng hilo. Hindi niya naisip yan. Ano ang akala niyo sa akin? Sus na binubuksan para kumuha ng tubig tapos isinasara ulit. Nakalimutan niyo kung sino ang nagtayo ng balon. Oras na para sa full revelation ng power na hindi niyo alam na meron ako. Desperado kayo sa 3-bedroom condo sa Colonia del Valle. Umiyak kayo sa imported car. Nagluluksa kayo sa 20,000 piso buwan-buwan. Akala nyo yan ang pera ko. Napatawa ako ulit. Yan, mga mahal ko, ay barya ko lang sa pandesal. Hindi nila naintindihan. Pedro, akala mo ba binenta ko ang trucking company at nag-retire lang? Akala mo ba matandang nabubuhay sa renta lang ako? Lumapit ako at bumulong sa kanya nang may katatagan na umatras siya. Binenta ko ang operations ng company. Binenta ko ang mga truck at kontrata. Hindi ko binenta ang mga warehouse. Naalala mo ba ang malalaking bodega kung saan nagtatrabaho ang tatay mo? Yung malalaki sa east side ng city kung saan naglalaro kang mag-drive ng forklift nung bata ka. Kumurap si Pedro ng gulilat. Well, 6 yan. 6. At nakarent. Isa sa Amazon, isa sa Mercado Libre, isa sa malaking pharmaceutical. Alam mo ba kung magkano ang renta ko buwan-buwan, Pedro? Hindi mo alam. Dahil kung alam mo tinrato mo akong reyna. Kahit sa interes lang. Nagpaus ako para ma-absorb nila. Ang 100,000 piso na ibinigay ko para sa kasal ni Clara na ginamit nyo para hamakin ako. Alam mo ba kung ano yan sa monthly income ko? Mga property tax ko lang. Barya lang, Pedro. Barya na ibinigay ko ng may pagmamahal at isinuka nyo. Literal na bumagsak ang panga ni Ana. Nakabuka ang bibig. Nakatingin sa akin na parang multo. Si Pedro namutla. Parang tumanda ng 10 taon roon mismo sa Sidewal. Akala nyo lola lang ako, inang-inang, pero nakalimutan nyo na ako si Maria Santos. Biyuda ni Jose, ang babaeng nagpatakbo ng trucking company ng mag-isa ng 10 taon at tinriple ang value. Minamaliit nyo ako. Yan ang error nyo, hindi ang error sa invitation. Tumalikod ako kay Batista. Batista, pakitawag ang security. Inaabala ako ng 2 to. Hindi, nanay, hintay. Sigaw ni Pedro ng desperado. Nagbago ang laro sa paraang hindi niya masundan. Huwag mo akong tawaging nanay. Nawala ang karapatan mong tawagin akong nanay sa pinto ng pista. Ngayon, kung makaka-excuse, may Italian class ako mamaya. Arrive Dercy. Pumasok ako sa building. Isinara ni Batista ang glass door sa mukha nila. Hindi ako lumingon pabalik. Umakyat sa elevator. Nang tumunog ang bagong cellphone ko, unknown number, pero sinagot ko, "Hello, Lola, si Clara ako." Basag ang boses niya. Ang puso ko, ang pusong lola na akala ko matigas na, medyo nadapa. "Clara, apo ko. Anong surprise? Kumusta ang honeymoon sa Paris? Maganda ba ang pistang binayaran ng lola?" "Abue, ano ang nangyayari?" Tumawag ang tatay at Ana. Hysterical sila. Sabi nila na baliw ka. Pinapalayas mo sila sa bahay. Huminga ako ng malalim. Yan ang huling laban. Hindi ako nabaliw, Clara. Sa kabaligtaran, ngayon lang ako naging ganap na sen. Binabalik ko lang ang akin. Akin ang kondo, akin ang kotse, akin ang pera. Pero, Lola, bakit? Dahil sa pista. Sumpa ko hindi ko napansin. Sobrang bilis lahat. Sobrang kinabahan ako at doon ang huling saksak. Hindi mo napansin, Clara. Sabi ko, at yelo ang boses ko. Hindi mo napansin na ang lola mo, ang tanging lola mo, ang babaeng nagpalaki sa iyo habang nagpapamanikir ang nanay mo. Ang babaeng nagbayad ng wedding gown mo. Wala roon. Hindi mo tiningnan ang front row kung saan dapat ako nakaupo at wala ako. Hindi ba kakaiba sa iyo? Pinalayas ba ako? Bulong niya. Hindi, dumating ako ng mas maaga at pinigilan ako ng tatay mo sa harap ng 200 tao. At ikaw, apo ko. Ikaw ikinasal. Pumunta sa Paris at sa 15 araw hindi mo ako tinawagan kahit isang beses para magtanong, "Lola, buhay ka ba?" Tinawagan mo lang ako ngayon dahil tapos na ang pera ng magulang mo. Sa kabilang linya, absolute silence. Naririnig ko lang ang hikbi niya. Pinili ng magulang mo, Clara, at sa katahimikan mo pinili mo rin. Pinili mo ang pista, pinili mo ang luho. Ngayon mabuhay ka sa pinili mo. Mahal kita, babi ko. Pero ang bobong lola na nagbabayad ng lahat at tinatagalan lahat,
namatay yan. Namatay sa pinto ng pistang iyo. Binaba ko. Bumukas ang elevator doors sa floor ko. Pumasok ako sa kondo ko. Ang bagong power dynamic ay hindi lang established, cemented na. Nagsimula ang bagong reality ko sa katahimikan. Pero hindi katahimikan ng walang laman na bahay. Katahimikan ng payapang bahay. Sa mga araw pagkatapos, pakiramdam ko parang gumising mula sa mahabang lagnat. Mas malinaw ang mundo, mas buhay ang kulay at ako ang nasa kontrol. Ang 30 araw na ibinigay ko kina Pedro at Ana para lumabas sa kondo ay lumipas ng mabilis sa akin at sigurong parang eternity sa kanila. Hindi sila tumawag ulit. Mukhang kumuha sila ng abogado. Tumawag sa akin ang attorney Ramon na tumatawa. Maria, may tumawag sa akin na kulige. Isang attorney Murillo. Mukhang kinuha ni na Pedro at Ana para magnegosyete ng amicable exit sa kondo. Ano ang sinabi mo, attorney? Tanong ko habang dinidiligan ang plans ko. Sabi ko hindi nag-negotiate si Donna Maria Santos sa mga tinatrato siyang basura. Na ang tanging negotiation ay ibigay ang susi sa day 30 o mag-file ng eviction order. Natamemi ang kawawa. Siguro hindi nila kinwento ang buong kwento. Hindi nila kinukwento ng buo, sabi ko. At ang kotse, Ramon, naibalik na ang kotse. Si Pedro kailangang magbayad ng tow truck para dalhin sa garage ng office niya. Mukhang wala siyang lakas ng loob na dalhin mismo. Well, kahit paano isang smart decision niya. Sa day 30, eksaktong 5 ng hapon, may messenger na nag-iwan ng envelope sa porterya. Sa loob ang mga susi ng kondo sa Colonia del Valle at ng beach house. Walang note, walang sorry, surrender lang. Kinuha ko ang mga susi, mabigat hindi dahil sa metal, kundi dahil sa lesson na pinagbayaran. Nalaman ko kay Donna Matilde, God bless her, mas efficient pa sa news agency, na sina Pedro at Ana ay hindi pumunta sa luxury hotel, wala na silang pambayad. Nag-rent sila ng maliit na one-bedroom apartment sa periphery, sa simpleng kolonya, gamit ang kaunting hiniram ni Pedro. Si Ana, ang digital influencer, kailangang ibenta ang mga branded bags na binayaran ko para makapag-deposit. Ang lesson na natutunan nila ay hindi tungkol sa pagmamahal o pagsisisi. Hindi natututo ng ganoon ang ganitong uri ng tao. Ang lesson ay tungkol sa power. Natutunan nila sa pinakamahirap na paraan na ang perang minahal nila ay galing sa akin. At ang nagkontrol ng pera ang nagkontrol ng laro. Ang publiko ang kahihiyan na ipinadaan nila sa akin. Tahimik ang pagbagsak nila. Pero definitive, ang dakilang businessman at socialite wife ngayon ay sumasakay ng public transpo. Pero ang pinakamalaking transformation ay hindi sa kanila, sa akin. Binenta ko ang kondo sa Colonia del Valle. Naibenta ko sa 1 linggo sa excellent price. Hindi na natili ang pera sa account. Ginamit ko ang bagong computer knowledge ko at nagsimulang mag-invest. Pero hindi lang sa stocks. Nagdesisyong mag-invest sa sarili ko. Nag-enroll ako sa Italian classes. Matandang pangarap yon. Buong yorno. Come stay. Natuklasan kong may talent ako sa languages at gusto ng Italian teacher na si Lorenzo. Very charming signor, ang mais con hielo bread ko. Kinuha ko mula sa drawer ang old project ko at ni Jose. Maliit na shelter para sa stray dogs. Gamit ang pera mula sa sal ng kondo, bumili ako ng lote sa Valle de Bravo at nagsimula ng construction. Nag-offer si Atty. Ramon na gawin ang legal part ng libre bilang foundation. Sabi niya ang pinaka-honorable na nagawa niya sa maraming taon. Ang bahay ko na dating stage ng loneliness ko ay naging center ng activity. Ang mga kaibigan ko sa neighborhood na dating nakikita akong poor widow lang. Iba na ang tingin sa akin. Pinara ako ni Donna Matilde sa elevator. Maria, sabi niya hawak ang kamay ko. Kailangan kong sabihin sa iyo. Ang ginawa mo ay para sa ating lahat. Sa lahat ng palakang nilunok natin ng tahimik buong buhay. Sumigaw ka para sa ating lahat. Hindi ko naisip ganoon. Hindi ko ginawa para sa lahat. Ginawa ko para sa akin. Pero sa paggawa para sa akin, na-inspire ko ang iba. Ang positive impact ay hindi lang sa bank account ko, kundi sa kaluluwa ko at sa mga malapit sa akin. At si Clara, apo ko, yan pa rin ang masakit. Hindi siya tumawag ulit, pero mga 2 buwan pagkatapos lumipat ang parents niya sa maliit na apartment. Tumunog ang doorbell ng bahay ko. Tiningnan ko sa peephole at natigilan ang puso ko. Siya yon, mag-isa. Mas payat, walang branded bags. Naka-simple jeans at shirt. Hindi na ang dazzling bride na umalis papuntang Paris. Parang batang takot. Binuksan ko ang pinto. Matagal kaming nakatitigan. Hindi siya makapagsalita, umiyak lang. Lola. Sa wakas na sabi niya, pasok Clara. Pumasok siya at umupo sa sofa. Parehong sofa kung saan umupo ang parents niya,
para humingi ng pera para sa pista. Lola, naghiwalay kami, sabi niya. Umupo ako sa armchair ko. Hindi ako nagulat. Ano ang nangyari, anak? Ang pera. Lola, tapos na ang pera. Si Marcelo, ang asawa ko, hindi ako ang pinakasalan niya. Ang apo ni Donna Maria ang pinakasalan niya. Nang malaman niyang nawala lahat sa parents ko, na pinutol mo lahat, nagbago siya. Naging bastos. Sabi niyang niloko ko siya. Hindi niya alagaan ang poor relatives. Tiningnan niya ako. Matapuno ng kahihiyan na kilala ko ng mabuti. Natuklasan ko, Lola, na ang pagmamahal na akala ko, meron siya sa akin, ay pareho sa pagmamahal na sinabi ng parents ko sa iyo. Pagmamahal na nakadepende sa bank account mo. Tumayo ako, pumunta sa kusina at nagluto ng chamomile tea na may honey. Tulad noong bata pa siya at may nightmare. Bumalik ako at inilagay ang tasa sa kamay niya. Nanginginig ang kamay niya. At ang parents mo? Tanong ko. Hindi ko matiis, sabi niya. Umiyak ang nanay ko, buong araw sinisisi ang tatay ko. Sumisigaw ang tatay ko, buong araw sinisisi ka. Hindi nila ako tinatanong kumusta ako. Tinatanong lang nila kung nakipag-usap na ba ako sa matanda. Kung nakahingi na ba ako ng tawad sa pangalan nila. Tiningnan niya ang tiya. Wala silang natutunan. Hindi sila nagsisisi sa paghamak sa iyo. Galit sila dahil nahuli sila. Galit sila dahil natuyo ang bukal at doon ang lesson na natutunan niya. Mas matindi kaysa sa parents. Lola, alam kong nagkamali ako. Tiningnan niya ako sa mata. Nakita ko. Nasa altar ako at nakita ko nang dumating ka. Nakita ko nang pinigilan ka ng tatay ko. Nakita ko at walang ginawa. Natakot ako. Takot masira ang pista. Takot sa sasabihin ni Ana. Duwag ako at hindi kita sinisisi sa anuman. Ginawa mo ang kailangan mong gawin. Umupo ako sa tabi niya sa sofa. Apo ko siya. Dugo ko. Gumugugol tayo ng buong buhay, Clara, sabi ko. At boses na ng lola, hindi estratehista. Gumugugol tayo ng buong buhay sa paglunok ng palaka para mapanatili ang peace. Akala natin pag matanda na ay kailangang maging mabait, maging doormat para makadaan ang iba. Nakakalimutan natin na ang dignidad ay walang edad. Hindi damit na hinuhubad kapag tumanda. Balat natin yan. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang ginawa ko ay hindi laban sa tatay mo. Pabor sa akin yan. Pinili ko ang dignidad ko. At yan ang lesson na sa kasamaang palad, kailangan mong matutunan sa pinakamahirap na paraan. Wala akong pupuntahan. Lola, bulong niya. Pinalayas ako ni Marcelo. Ayaw kong bumalik sa bahay ng parents ko. Tiningnan ko siya bilang payahong bata na tinuruan kong magbisikleta. May guest room sa dulo, sabi ko. Palagi nang sa iyo yon. Hindi naging prinsesa si Clara. Nagsimulang magtrabaho siya. Hindi ko siya binigyan ng pera. Binigyan ko siya ng lumang computer at internet connection. Siya na magaling sa drawing. Nagsimulang kumuha ng freelance design jobs. Nagsimulang magbayad ng sariling bills. Nagsimulang magkontribute sa kuryente at gas. Kumpleto na ang transformation ko. Hindi dahil natalo ko ang anak ko, kundi dahil natagpuan ko ulit ang sarili ko. Muling natuklasan ko si Maria, ang malakas, lucid, kayang pamahalaan ang 6 na logistics warehouse at dog shelter ng sabay. Ang babaeng ngayon nakakapagsalita ng Italian at nakakaunawa ng stock market. Sina Pedro at Ana hindi na ako hinanap ulit. Nalaman ko kay Atty. Ramon na sinusubukan nilang mag-file ng weird na demanda. Something about abandonment of elderly reversed, invention ng abogado nila. Hindi tinanggap ng judge ang case. Naging bitter footnote lang sila sa kwento ko. Ngayon tinitingnan ko pabalik ang gabing yon sa pinto ng hasyenda na nakapink na damit at hindi nakahihiyan ang nararamdaman ko. Pasasalamat. Kailangang palayasin ako sa pistang binayaran ko para sa wakas ay anyayahan akong pumasok sa sarili kong buhay. At sa pistang yon hindi ko napapayagan na palayasin ako ng sinuman. Kapag may pintong sumasara sa mukha natin, minsan yan ang buhay na nagtutulak sa atin para pumasok sa wakas sa sarili nating bahay, ang bahay ng dignidad. Walang anak, walang pera at walang pista ang mas mahalaga kaysa kapayapaan ng babaeng sa wakas pinili ang sarili niya. Kung ang kwento ni Maria ay tumama sa puso mo, mag-like, mag-subscribe at sabihin mo sa comments kung ikaw ang nasa lugar ko. Ano ang gagawin mo? At sabihin mo rin, saan ka nakikinig ng kwento ko? Yee!